Mga kapatid, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa linggong ito, ating ipinagdiriwang ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang maluwalhating pakipagtagpo sa atin at sa ating Ama ay mayroon ding kahulugan sa ating buhay. Sapagkat ngayon ay naunawaan natin na hindi lamang sa mundong ito tayo umiiral, kundi para sa buhay na walang hanggan. At upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na paghahaing ito, humingi tayo ng awat patawad sa ating Ama nasa langit. Panginoon, sa maraming pagkakataon na ako'y nag-alinlangan na Ikaw ay lapitan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo Jesus, sa paulit-ulit kong pagsuway sa iyong mga utos at atas, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, sa maraming pagkakataon na hindi ako tapat na nakisalamuha sa aking kapwa, lalo tigit sa mga dukha, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sasalamatan ka namin sa iyong dakilan angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Diyos Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang
kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinraysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob na 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal ay bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't na magkasama-sama sila si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag pa ba ninyo muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabaan sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga-Galilea," sabi nila, "bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita niyong pag-akyat niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwangan lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ang mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid,
Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at Siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tumayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matapos ang 40 araw mula nung siya ay muling mabuhay, ngayon pinagdiriwang natin ang ikalawang misteryo ng luwalhati. Bahagi ng misteryo ng kaluwalhatian ang pag-akyat ni Jesus sa langit, sapagkat ito ang tugatog ng kanyang muling pagkabuhay. Oo nga't ang rurok ng ating panampalataya ay yung ang Panginoong Jesus na namatay ay muling nabuhay. Ito ang rurok ng ating buhay panampalataya
At dito natin binabalik-balikan ang karanasan nating tuwing linggo. Kaya ito naging pistang pangilin. Kaya tuwing linggo, bumabalik tayo sa simbahan upang ipagdiwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Pero ngayon, sa linggong ito, ang pag-akyat ni Hesus ang ating ipinagdiriwang, ang kanyang pag-akyat sa langit, ang tugatog ng kanyang misyon. Minamahal ko mga kaibigan, ano ang itinuturo ng karanasang ito ni Hesus sa atin? Titingnan natin ang mga alagad na silang naging saksi sa pag-akyat sa langit ni Hesus sa tulong ng makapal na ulap. Sa pamamagitan ng alapaap ay iniakyat si Hesus sa langit. At ito'y natunghayan at nasaksihan ng mga alagad. Kaya nga nung may lumitaw na dalawang anghel at nakita silang nakatingala, sinabi nila, mga taga Galilea, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ipinapaalala sa kanila ng anghel na minsan ay sinabi ni Jesus, paroroon ako upang ipaghandaw kayo ng matitirhan. At kapag naipaghanda na kayong matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Kaya siguro sinasabi ng mga anghel sa mga taga-Galilea, anong tinutungangan ninyo dyan? Magbabalik ang Panginoon. Sige na, gawin ninyo ang kanyang mga pinag-uutos, gampanan ninyo ang kanyang mga atas sa inyo. Ano ang kanyang utos? Magmahalan kayo, katulad ng pag-ibig ko sa inyo. At ano ang kanyang atas sa mga alagad? Sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa at binyagan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi ba't ito ang ginaganap ng ating sambayanan? Ito ang ginagawa ng ating simbahan? Ipinapahayag ang mabuting balita kahit saan? At tayo ay nagpapabinyag sa pangalan ng Santatlo? Ang mga bagay na ito ay ang kanyang mga atas na dapat nating tapusin, na dapat nating gawing misyon, dalhin natin sa kaliwanagan ng ating kapwa-tao. Ipakilala natin si Jesus ang kanyang paghahari, ipangaral at ipahayag ang mabuting balita saan man sa mundo, at binyagan ang lahat sa pangalan ng banal na Santatlo. Minamahal ko mga kapatid, ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay simbolo ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Kung kailan siya nawala sa paningin o sa mga mata ng mga alagad, lalo siyang naroon. Lalo siyang naging ever-present sa ating lahat. Nung siya'y umakyat sa langit, mas lalo siya naging available para sa ating lahat sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi na siya naroon lamang sa pisikal na kaanyuan. Hindi na siya nakatali sa oras at sa espasyo na mayroon tayo sa mundong ito. Hindi ba't kapag ka nandito ka sa loob ng simbahan, wala ka sa labas? Pero ang Panginoong Hesus, sa pagkakat niya sa langit, narito siya sa loob ng simbahan, nariyan din siya sa labas ng simbahan. Naroon din siya sa mga pamilya o sa mga bahay na naroon sa kanilang social media platform. Naroon din si Jesus sa ibang bansa na tumatangkilik ng ating misa ngayon. Kasakasama natin siya, kasakasama nila si Jesus ngayon at the present moment. Ganito ang biyaya ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesus. At hindi ba't ito ang kanyang pangako na siya'y mananatili sa atin magpakailanman? Nung siya'y umakyat sa langit, kahit anong siya'y maisilang, noong tawagin ang Mesiyas na Emmanuel, nang ibig sabihin, nasa sa atin ng Diyos. Natatandaan ninyo, kapag tayo nagsisimbang gabi, ang pangalan ni Jesus ay Emmanuel, ang ibig sabihin, God with us. Hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit, God still with us. At siya'y mananatili sa atin habang panahon magpakailanman. Kaya't minamahal ko mga kaibigan, wala sa ating lugar upang tayo ay masidlan ng takot o pagkaduwag na
ipangaral ang mabuting balita o panindigan ng ating pananampalataya, sapagkat si Jesus ay nasa sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At sa kanyang pagyakat sa langit, natunto natin ang daan pabalik sa langit. Nakatitiyak tayo ngayon na totoo pala na meron tayong silid sa tahanan ng Ama, sapagkat pumaroon na si Jesus. Umakyat na sa langit upang ihanda ang ating silid. At kapag handa na tayo, muli siyang magbabalik upang dalhin tayo kung saan siya naroon. Ito ang misteryong ating ipinagdiriwang sa mga sandaling ito. Ang ikalawang misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Pangatlo, minamahal kong mga kaibigan, ang panahong ito ay hudyat upang tayo naman ang kumilos. Oo nga't umakyat na si Jesus, ngunit ipinadala niya sa atin ang Espiritu Santo upang maging lakas natin, upang maging tibay natin, upang maging tapang ng bawat isa sa atin, upang ipagpatuloy ang misyon na kanyang sinimulan. At ano po ang kanyang misyon na kanyang iniaata sa atin? Tupdin ang kanyang mga utos at ganapin ang kanyang mga atas. Ano ang kanyang utos? Na hirap tayong pangalagaan. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng higit pa sa buhay mo, ng higit pa sa mga pangarap mo, ng higit pa sa kayamanan mo, ng higit pa sa pera mo, o higit pa sa kasikatan mo. Kapag inibig mo ang Diyos ng higit sa lahat, ikaw ay tumutupad sa kanyang pangunahing utos. Pero ang pangalawang utos ay katulad niyon. Ibigin mo ang kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ba'y mapapatunayan natin sa mga sandaling ito ng ating buhay? Tayo ba ay tapat at patas sa ating kapwa-tao? Minamahal mo ba sila katulad ng pagmahal mo sa iyong sarili? Kung gayon, tayo ay tumutupad sa kanyang mga pangunahing utos. At dahil dito, tayo napapalapit sa pag-akyat natin sa langit. Pero ano man ang atas? Ang atas ay ipahayag at ipangaral ang mabuting balita. Ipakilala sa pang-araw-araw nating buhay na mayroong kahariang naghihintay para sa atin. Ipangaral ang mabuting balita, ipahayag ang mga salita ng Diyos, at ganyakin ang lahat upang magpabinyag sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito ang mga biyaya at pagpapala na tinatanggap natin ngayon sa pagdiriwang natin ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesus. Una, nasa sa atin ang Diyos. Hindi siya nawala, bagamat umakyat sa langit, lalo pa siyang naging present and ever-present to each one of us. Pangalawa, nakatitiyak tayo na mayroong lugar para sa atin sa langit sapagkat nandoon na si Jesus upang ipaghanda tayo ng silid at kapag handa na'y kakaunin tayo at dadalhin sa paanan ng ating Amang nasa langit. At syempre yung pangatlo, ang direksyon ng ating misyon. Kung tinutupad mo ang kanyang mga utos, kung ginaganap mo ang kanyang mga atas, tayo'y nalalapit din sa pag-akyat sa langit. Sana po minamahal ko mga kaibigan, wag lamang nating asamin o pangarapin ang mataas ang posisyon sa lupang ibabaw, ang maging successful lamang sa mga bagay na narito sa mundo, na marating lamang natin ang ating mga pangarap na alam naman nating pansamantala. Oo, kasama sa pinagdarasal natin nang umangat ang ating buhay, na tumaas ang level ng ating kakayanan. Pero higit pa sa mga ito, pangarapin natin at ipagdasal na tayo'y maisama ni Jesus sa langit, maiakyat din sa langit, katulad ni Maria ng ating mahal na ina, kung paanong naging kaisa ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen. Tumayo tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pag-akyat sa langit ni Jesus, dinara rin niya ang lahat ng ating mga panalangin. Si Kristo ang ating tagapamagitan, kaya't nakatitiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga hiling. Sa bawat panalangin natin pong itutugon, dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, O Ama, ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian, upang patuloy silang maglingkod tungo sa kaganapan ng iyong paghahari sa mundo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet, at iba pang anyo ng makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayanang umuunlad sa katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Mabilis nawa at maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na naghahandog sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabangan ng kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit at maihatid nawa niya kami sa kaharian mong walang hanggan kasama ng Espiritu ngayon at magpa kailanman. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming hati, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal.
Ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagkapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasamaan at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayoy umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siyang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa at kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pagakat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nakisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaya pinagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa Ng kadakilaan mo, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang nakaparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin na maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O Ama, ginagawa namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kayo minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Aming Ama, lingapin po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa,
at ni Jose naming mahal na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Sa mga sandaling ito, alalahanin po natin ang mga yumao nating mga magulang, kaibigan, maging mga pinagkakautangan ng loob. Kaawaan mo po sila, Ama, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangidapatin kaming lahat na makasalusing buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, mga apostol, ni San Juan Bautista, mga martir at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang pangako ni Jesus sa atin ay mananatili sa atin habang panahon, kaya't lakas loob nating dasalin ang kanyang panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ang mga kipuyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas kami sa kasalanan, italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya at huwag na huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig na ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you po. Peace to everyone. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. mga kapatid, inyong pagmasdan si Jesus, ang kordero ng Diyos na siya nag-aalis sa ating mga kasalanan, mapalatang inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangnawa tayo ng katawan na dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong ipinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y namagitan kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Announcement. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang World Communications Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para suportahan ang apostolado ng social communications pang-archdiocesan at pangbansang level. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos ng kapiling niya. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain po kayo, gayon din ng inyong pamilya, ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.